Hey yo, what's up mga kabagis? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kabagis, no? Una-una sa lahat ay humihingi po ako ng pasensya sa boses natin ngayon mga kabagis, no? Dahil ito yata yung side effect ng second dose natin sa COVID-19 vaccine. Well, normal lang naman ito kasi nga sabi nila na may mga mararamdaman kang side effect tulad ng mga pagkahilo, konting lagnat, mga ganyan. Well, in my case, mga kabagis, no, sinipon tayo. Which means, sabi nga nila is, the vaccine is gumagana, sabi nila. Ginagawa niya yung trabaho niya to making antibodies sa ating katawan. Well, anyhow, mga kabagis, hindi yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Bagkus ay ito ay continuation lamang po nung previous na reaction video na ginawa natin kay RTDPH dahil doon sa reaction video na ginawa natin noon nakaraan lang ay isa lang yung i-feature natin yung latest na na-scam nga di umano ni RTDPH. So on for today's video mga kabagis is sumatotal 4 na small YouTuber ang di umano ay nag-aakusa kay RTDPH na na-scam sila nito. Sino-sino ang mga ito? Ating aalamin yan pagkatapos lamang ng ating intro. Patay na mga kabagis, no? 4 sumatotal 4 di umanong small YouTuber ang nagki-claim nga kay RTDPH na na-scam sila. Sino-sino ang mga ito? Una sa listahan natin mga kabagis, no? Si Ella Funashier. Pangalawa, si Philip Endes TV. Pangatlo, si Dalia Murphy Official TV. At ang pinakalas at ang pinaka-latest nga ay si Things to Know. Bakit tayo nakikisaw-saw sa issue na ito mga kabagis, no? Dahil sa 4 na na-scam di umano ni RTDPH ay lahat sila ay OFW. And from my standpoint of view mga kabagis, dahil isa rin po akong OFW, is I think I have the rights na magbigay ng reaction nga pagdating sa issue na to. Dahil alam mo, yung perang pinaghihirapan ng mga kapwa natin OFW dito sa ibang bansa, yung hirap na dinadanas nila dito para kumita ng kakarampot na halaga para lamang may sustento sa mga mahal nila sa buhay, ay malulustay-lustay na lamang ng ganun-ganun na lamang mga kabagis, which is napakalungkot at talagang hindi siya katanggap-tanggap mga kabagis. And I do hope mga kabagis na sa mga ipapanood nating mga video ay mai-enlighten tayo sa isyong nagaganap ngayon dito nga sa platform na ito, na kung saan yung pag-i-sponsor ay maraming hindi naman natin totally masasabing hindi siya maganda. Pero when it comes sa mga ibang YouTuber na nagtitake ng opportunity para makapanglamang sa kapwa niya in regards sa sponsorship, ay hindi naman maganda mga kabagis. Kaya sana magsilbing aral sa mga small YouTuber ang mga advice na ibibigay sa atin ng 4 na small YouTuber na ito, at kung ano yung nangyari pang i-scam di umano sa kanila, ay yun nga, gaya na sinabi ko, itatak natin sa ating isipan na sana
in the near future mga kabagis, no, wag nang mangyari ito sa mga small YouTuber na gustong umangat ang kanilang mga channel at gagawin ng lahat, both financially, literally mga kabagis, no, financially talaga, pera ang involved dito para nga ma-flex at umangat ang kanilang mga channel. Ang pag-i-sponsor mga kabagis, maganda yan kung mapupunta sa tapat na YouTuber at yung perang ibinibigay or itinutulong ninyo sa kanya ay napupunta sa karapat-dapat na matulungan. Pero pag ito'y nahulog or napunta lamang sa bulsa ng mga ibang oportunistang tao, ayun po yung nakakalungkot na part doon mga kabagis. Well, anyhow mga kabagis, sa mga solid kabagis natin dyan is hinihingi ko po ang inyong suporta na sana po itong 4 na small YouTuber na to, suportahan po natin sila. At gayon na rin po, i-take ko na rin po opportunity bago po natin panoorin ang video na kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe sa channel ni Jovelito TV Official, ay i-hit nyo po ang subscribe button at ang notification bell para naman po maging updated kayo sa mga darating pa po nating mga latest video or reaction video upload. Well, anyhow mga kabagis, hindi na po natin patatagalin. Comment down below, ano ang inyong saloobin, ano ang inyong opinion sa mga mapapanood nating video clips patungkol dito sa aligasyon kay RTDPH na pang-i-scam sa mga kapwa niya YouTuber. Without further ado, panoorin na natin. One day, March 13, nag-message si RTD sa akin na si Rolando Tanjola Jr. Nag-message siya sa akin gamit ang account na ito sa Messenger. Ayan, si Cap Best Friend. Nag-message siya sa akin na friend daw siya ni Kuya Kevin. Ayan. So, nag-chat kami and then, ayan yung first conversation namin. Ayan. Tinanong niya kung anong time ako available para ma-open nga yung patungkol sa sa sponsorship, syempre ng t-shirt. Ayan. So una, sabi niya may tanong daw ba ako. So doon na dinaretso ko na siya na ilan po ba ang minimum na t-shirt na pinapa-order ninyo. Ayan. So binigyan niya tayo ng sagot. Ayan, nandyan yung sagot niya, which is 10 pieces daw, hindi bababa sa 2.5k bananas ang ibibigay niya sa atin. Sabi ko, kakausapin ko muna si Kuya Kevin. Next message na is, I'll give you 3k plus subscribers. Just let me know. Don't worry kasi nga daw, organic viewers daw ang ibibigay niya sa akin. Regular viewers. March 14. Ayan yung details ng message mo sa akin. Binigay mo yung full details mo, name, address, tsaka mobile number. Ayan. So, sabi mo kahit saan i-send, ma'am, no worries, ay para magkaroon na ako agad ng bananas. Gagawa ka na ng vlog. Ipa-private mo lang, miss call ka sa akin sa Messenger. Sabi ko, I'll let you know tonight. Kasi nga, wala pa nga akong sahod noon. March 22 pa ang sahod ko sa racket ko. Ayan. And then, hiningi ko sa'yo kung may bank account ka kasi nga may GCash ako. So, binigay mo sa akin yung bank account mo sa BDO. Yung, ayan yung details ng bank account mo sa BDO. Ayan. Let me know if you want to confirm, ayan, na ikaw yung kausap ko. Since, kaibigan ka ni Kuya Kevin and kasama ka nga sa mga Bukana vloggers, so, hindi ko na kinonfirm na ikaw yung kausap ko. Kasi, sabi nga ni Kuya Kevin, nakakausap ka naman niya. Magtiwala ako kay Kuya Kevin, ayan. Okay na yun sa akin, palagay na yung loob ko. And then the next day, ayan, March 15, sabi mo is, done doing the second video, ma'am. Ayan, first video na gawa ko na. Namigay na ako ng damit 9 pieces. Ayan, tapos ang isa reserve para kay Kevin. Second video na nagawa ko na rin. Ayan, so dahil nga wala pa akong pera, that time, hindi na ako maka-back out. Kasi nga, kinonfirm ko sa'yo, pakiantay na lang yung pera. But since wala pa yung pera, namigay ka na ng t-shirt. So, ang ginawa ko, humiram ako sa isang kaibigan, ayan, para lang may maisend ako sa'yo. Kasi nga, kung aantayin ko pa ng 22 yung sahod ko,
nakakahiya naman, di ba? So, gumawa ako ng paraan. Nandiyan nga yung proof na nasend ko sa'yo yung pera through GCash. Ayan, sa account mo na ang pangalan is Rolando Tandiola Jr. Ayan, sa iyong video account. So, nandyan. Sabi mo nung una, may 2 video ka na lang na ipapublic. And then, kami na yung isasalang mo sa next video. So, ang ginagawa naman ni Kuya is, every time na mag-upload ka ng video, pinapanood talaga namin. Tapos, ninaantay namin yung pag-promote mo sa channel ko. Si Kuya Kevin, tinawagan kanya today morning at 9 time. Kinakancel mo na yung call. So, hindi namin alam kung paano ka namin i-reach out para kausapin. Ayan. So, man of my word. para kaming, alam mo yun, nagmumukha kaming nakakaawa ni Kuya Kevin na paglabas ng video mo, next video mo is pinapanood talaga namin dahil baka nandun na kami sa next na vlog mo, ayan. Yun pala, hanggang ngayon, wala pa, ano na ngayon, April 3 na ngayon, so, kahit may marinig man sana kaming feedback sa iyo, sabi mo na kumikita ka ng sapat, ayan. So, hindi nakakaalam, meron pa ako isang channel na pang Mobile Legend. Ang ina-upload ko lang is pang Mobile Legend and kumikita yun. Kumikita yun ng sapat. So, bakit mga OFW ang binibiktima mo? Huwag mong biktimahin ang mga OFW, sir. Ayan. Kung ikaw pala ay may sapat na kita na, ayan, sa YT, bakit kami na nag-uumpisa pa lang sa YT na hindi pa sumasahod ang bibiktimahin mo, di ba? Hindi porkat OFW kami, sir, maganda na ang status ng buhay namin. Ayan, kung alam kung ano ang status ng mga karamihan ng mga OFW ngayon, ayan, may pandemic, hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan namin ngayon just to survive, alam mo yun. And nasabi ko pa sa'yo na 1 year na akong jobless, ayan. Sabi mo tutulungan mo ako, di ba? Mula nung pandemic, may mga racket-racket na lang Ito, ako. mga kalayas, ay para to kay Rolando Tandiola Jr. yon. Sa hindi natin inaasahan, mga kalayas, na scam tayo, naloko tayo ng taong to. Kalalang mas kilala siya sa, kasi na YouTuber siya, guys. Ito ang channel niya, RTD, si RTDPH yon. Totoo niyang pangalan, ito Rolando Tandiola Jr. yon. Totoo niyang pangalan. Nalaman ko kasi nagpadala ako sa kanya para sa charity niya sinasabi, mga kalayas. Na-record ko yung aming usapan, mga kalayas. Kaya ito, paninggan nyo. Lumabas ako, sir. Mahina yung signal sa loob, sir. Okay lang, sir. Sige, gano'n na lang, sir. Pa-promote na lang, no? Kulimbawa, wala namang presyo, no? Kasi charity naman, eh. Wala naman, sir. It's up to you naman yan, sir. At saka hindi kami nagpa-price, sir. Whatever na dumating sa amin, sir, charity yan namin lahat-lahat. Yun. Maganda yan, sir. Magandang tulong yan. Oo, sir, kasi yung tipong mahahalo din namin yung... Meron din kasi kami pansariling pera na tinutulong dito, sir. Just like me, bibigyan kita ng konting hint. Sa 24,000 subscriber ko and 5 views, nag-i-income ko hindi bababa sa 100. So, eventually, sir, kung gugustuhin ko, hindi ko need yung mga ganyan, eh. Kaso, yun, marami lang talagang nag-PM din, and then yung tinutulong namin na personal, hinahaluan namin yung mga pinapadalan ng kagaya ninyo at sasabihin na sa inyo. Parang ganun yung system. Oo nga, sir. Napapanood ko nga si Kasobert. Napapanood ko si Kuya Japper, si Wasalak. Marami kami yung Bukana vloggers eventually, mga 30 na yata kami mahigit, sir. 30 kayo dyan? Pareho, no? 30. Parehas kayo ng tawa ni Japper. Nahawa na. Kaso ngayon, sir, umuwi ako ng province, pero babalik din naman agad-agad. Kaya pala nawala na. Oo, siguro pag just in case, kasi bukas kasi may charity ako dito sa amin. So, sana masabay ko yung sayo. Malaki to, sir. So, pag na-upload ko sa video ko, asahan mo na makikita mo rin yan sa video nila, Japper, kasi isi-share nila yan sa community nila. Okay. So, once pumalo yan sa community nila, Wasalak at Japper, matik yan. So, consider it done yung subscriber mo.
Tapos regarding naman sa watch hour mo, sir, mas mabilis lang yan, sir, pag pinasok ka ng mga solid na, or what I mean is organic viewers. Organic viewers, yung mismong nanonood talaga. Yun, mga kalayas. Ito pa, meron pa akong comment sa kanya. Or TDPH, ano na, baka gusto mong sa tulpo tayo magharap. Or gusto mo, balik mo na lang yung 4,777 PS. Last year pa yun, ha? November 10, 2020, ang dami mo na palang nabudol na scam ka. Ang dami mong palusot. Hindi talaga ako sana magsasalita, kaya lang kasi marami na. Hindi lang pala ako. So, pinag-anahan namin na ano to, na matigil yung kalokohan mo, RTDPH. Video po na Magaling ito ka ay ginawa ko upang maging silbing babala sa kababayan kong OFW na pumasok sa larangan ng YouTube. Meron po kasing isang tao na gumagala sa social media ngayon at nagpapakilala na isa siyang admin ng isang malaking YouTube channel katulad ni Boy Tapang. Ang tao na to ay nakapanloko din sa akin. Siya po ay si Rolando Tanjula Jr. o kilala natin sa pangalang RTDPH sa mundo ng YouTube. Nagtanong ako kay RTD at kay Bobo Ram kung papaano yung proseso ng promotion. Ang sabi naman ni RTDPH sa akin, ganito kasi yun, sir. Tingnan mo yung sa community ni Boy Tapang, nakaplex ako doon. Pero, nagbayad ako, sir. Merong 2 admin ako na nilapitan, parang sekretary yun, na siya yung magpropromote ng channel ko kay Boy Tapang. So, inisip ko na talaga, may perang involved yung promotion na yon. So, nagtanong ako kay RTD, straight to the point talaga, kung magkano naman yung promotion. Ang sabi niya, sir, ako malapit na akong maging admin ni Boy Tapang, 20,000 yung hinihingi raw ni Boy Tapang para sa promotion na yon. Ang sabi ko kay RTDPH, napakalaki naman kasi hindi ko talaga kaya dahil yung December na first week na yon, birthday ko, nagpaparapol ako sa live stream ko sa birthday. Tsaka yung sahod ko from July to December, hindi ko talaga siya kinuha. Sinet ko talaga siya ng birthday ko, December 9, doon talaga papasok sa bangko yon. Kasi po, yung pera na yon, hindi ko talaga gagastusin para sa pansarili ko. Itinulong ko yon sa less fortunate people na nasa Pilipinas. Isa sa mga beneficiary ko nga nun, ang Plaridel Police Station, Iligan City WCPD, at 2 orphanage sa Bohol. So since na naipadala ko na yung mga pera doon sa mga beneficiary, merong natira sa akin, 300 something. So, siyempre, small YouTuber tayo, gusto ko rin umangat. So sabi ko, isusugal ko lang to, sana papayag. Sabi ko kay RTD, baka pwedeng 15,000 na lang. Ang sabi pa niya sa akin, saglit lang sir, i-chat ko si Boy Tapang muna kung papayag ba. Napakabilis ng reply. Ang sabi niya, okay sir, consider it done before December 20 or by December 20. Magiging 20,000 subscriber ka. At that time, 13,000 subscriber lang ako. Na magsalita kasi alam ko madadamay ako or hindi mo totally dadamay kasi hindi ko naman alam talagang gagawin yun ni RTD. Hindi ko talaga maisip guys na gagawin ni RTD to. Timbang-timbangin niya pera or kaibigan. Ako. So, maganda akong kaibigan mga best friend, maganda akong kaibigan at prangka akong kaibigan. Sa palagay ko or kanya nang humusga para sa akin, pera ang pinili niya.